Ay, salamat, Francia. O, nasaid na yung 50,000 inutang natin dun sa madam ni Pakita. Ah, talaga ma? O basta ma, 5,000 ko. Bigyan mo ako 5,000 siya. Sino ba ako kita doon kay Aling Pakita? Oo, bibigyan ko ng 5,000. Makakatagang pera. Kaya ka na itutubo sa akin. O nga pala, Lola, Tita. Kailangan ko na pong mag-enroll sa FEU Alabang kasi mga friends ko, classmate ko nung senior high school ako, nagpa-enroll na. Isa pa to, nakisali pa. Dahil kung hindi nyo po ako ipapa-enroll, isusumbong ko lang po kayo kay mama at kay papa. Lalo-lalo ka na tita, yung mga pinagsasabi mo kay mama, yung pang-aakit niya kay papa, makakarating yung lahat. Ewan ko lang kung di kayo guluhin dito. Magsumbong ka! Oo, gagawa kami ng paraan, huwag ka mag-alala. Tsaka gusto ko talaga mag-aral, makatapos ng pag-aral kasi may pangarap ako. Ayoko naman tumanda na lang ako ng... Sorry, anong kagaya mo, tita. Walang narating. Maasa lang kay Tito Peter. Tapos ako ng pag-aaral, hindi ko lang ginamit. Basta ha, gumawa kayo ng paraan. Tsaka matutulog muna po ako. Naantok po ako, kaya muna po magbantay ng tindahan. Kahapon pa ako nagbabantay, kayo paalis-alis lang kayo. Sige, matulog ka na. Kami na muna rito ang tita mo. Tulog muna ako, tita. And Lola. O ayan ma, problemado ka ngayon. Napaka-demanding na apo mo. Gusto sa FEU Alabang pa. Eh marami namang murang university pero quality education like PUP, San Pedro. O kaya Cavite State University sa Indang o kaya sa may Carmona. Ayaw pa kasi sa PL Moon sa Muntinlupa. Ang dami-dami mga magandang eskwelahan eh. Pero education quality gusto sa FEU Alabang pa. Although maganda nga dun, pero ma, baka mamumulubi tayo doon. Kaya nga eh, buwisit na bata yan. Ang problema ko kung sa loob ko ng pa-enroll niya, inutang ko kay Pakita. Pambili ng mga paninda dito sa tindahan dahil nakubos nga sa binggo yung pinadala ng tip ng kuya mo. Pag tulog din kukunin ko yung cellphone niyan mo. Tama, pag nakatulog, subukan mo kunin yung cellphone. Kakabwis siyang batang yan. Daan-daan kong kukunin. Tingnan mo, kung nakatulog na, kunin mo yung telepono. Daan-daan ka lang, para hindi magising. Sige ma, teka lang, kunin ko. Kailangan gumawa siya ng paraan para ipa-enroll nila ako sa FEU. Baka kaya sa mga kaibigan ko, sabi ko para sa FEU ako mag-aaral. FEU Alabang. Sila na nga na muna magbantay ng tindahan, papagod na ako. Tago ko yung cellphone, baka makuha ko. Kalikan. A few moments later. May cellphone ng babae nyo. Hindi ko makita-kita rito. Nasa kayong cellphone. Oh! Tita! Anong hinahanap mo? Wala, may hinahanap ako. Hindi ko lang makita. Napadaan lang ako. Eh parang pakiramdam ko may lumilibot-libot sa higaan ko eh. Inahanap mo siguro yung cellphone ko, no? Hindi mo mahanap yung tita. Dahil nandito, ito, pinasok ko sa ket-ket ko. Kilala ko kayo, ni Lola. Hindi na ako makapapayag na gumawa ka ng masama laban sa akin. Hindi mo ito makukuha. Isa pa tita, pikon na ako sa'yo ha. Isusumbong na taga kita kay mama. Tignan ko lang kung di sumabog yung bunganga mo. Ewan ko sa'yo, diyan ka na. Buti na rin, nagising ako. Hindi ako papayag na makuha na itong telepono. Mamaya tatabagan ko na si mama para isumbong siya sa mga pinagkagawa na sa akin. Wala nakuha mo? Hindi nga may nagising. Ang lakas ng pakiramdam ng batang ng buwisit. Ganyan ka talaga eh. Sabi ko kasi magdahan-dahan ka eh. Ewan ko sa yung bata ka. Francia. I-stress ka rin sa akin. Hindi ka makatulong sa akin talaga. Ayan, sisi pa ako. Magulis ka kaya doon sa labas para may silbi ka. Oo na. Mag-ulis na ako doon sa labas.
Ay, te, gandang araw. Si Rosa. Ano? Tinawag mo akong ate? Eh, mas mukha ka pang mas matanda sa akin. Visit to. Tsaka nung kailangan mo sa pamangkin kay Rosa, wala si Rosa, umalis. Tsaka pwede ba kung kinakausap yung pamangkin ko? Kaya kita at alam ko kanong uri ng trabaho meron ka. Salamat to. Kaibigan ko si Rosa. Babangasan ko to eh. Wala si Rosa. Rosa, pasok. Opo. Teka lang tiya. Huwag ka makikipag-usap dyan. A few moments later. O sumama ka sa amin. Maganda yung trabaho ko doon. Bongga. Talaga te. Basta sasama ko sa iyo minsan te. Doon sa trabaho mo. Kasi pang laya kang ano, bongga. Tsaka ang kinis-kinis mo. Kakapera ka doon sa akin. Pumasok si Rosa. Nandun sa labas. Kausap yung babaeng mababa. Di ba? Ibig sabihin ko yung bakit mo makikipag-usap sa babaeng yan. Rosa, pumasok ka nga rito. Huwag ka nakikipag-usap sa babaeng yan. Ano ba yan, tita? Hindi ka tayo marunong makinig sa akin eh. Pumasok ka, kakalad ka rin kita rito. May kausap pa nga ako eh. So huwag ka nga nakikialam sa akin kung sino pipiling kong kaibigan. Pakala meron si tita eh. Wala ka tagang respeto. Papansin din yung tiyain mo yun. Kala ko maganda yun. Huwag yung pansinin yan, papansin yan. Gusto ka rin makakilala ng mga gusto ko foreigner. Ay oo, maraming foreigner doon. Tagang bongga doon. Kapag sumama ka sa akin, bongga yung trabaho natin doon. Parang mukhang para pera-pera. Ang hirap din kasi ng buhay sa Pilipinas din. Oo, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Pero sabi ng asawa mo, pag ano trabaho mo ganun, okay lang sa kanya. Ay nako, yung asawa ko, dead man lang sa akin yun. Tanggap niya ko anong trabaho ko. Nakikinabang din naman siya, wala naman siyang trabaho. Wala ba? Kabagay, yung practical ka lang, yung tamad naman yung asawa mo. Napakasutol ng ugali ng Rosa na yan. Bakit ano namang ginawa sa'yo? Pinapalayo lang natin sa babaeng ewan eh. Kung makasagot sa akin, huwag daw akong makialam kung sino pipili niyang kaibigan. Napipikon na ako dyan sa babaeng yan na. Yan kay Rosa. Parang piling ko yan ang papatay sa ating dalawa. Grabe nga kasunod yung batang yan. Pauwi na nga rin natin yung dama. Ikatid mo na yan doon sa Cavite. Ayoko rin yung tito. Bakit? Pag pinauwi ko ba yan doon sa Cavite, ikaw magbabantay ng tindahan. Kahit ako na lang magbantay ng tindahan, okay lang sa akin. Kaya lang ko nanay niya, baka bigwasan tayo nun pag pinauwi natin yung batang niya. Hindi na nga ako akong pag-aaralan sa FEU, ano bang talaga yan? Batid na ako sa bata niya, wala nang respeto sa akin. Kayo na magtawag. Sige na, ako na magtatawag. Rosa, pumasok na rito. Rosa! Isa pa itong lola ko. Pumasok ka na nga rito. Opo lola, teka lang, papasok na. Okay ka babae. Huwag mo kinakausap yung apo ko ha. Baka isa mo pa yung kusang lupalo, kaya kita. Babae, mababan, lipan. Nakakabuhi siya mga tita at lola mo. Sige na, pumasok ka na dun. Baka bangasong ko pa yung mga yan. Sige te, pasok na. Pumasok ka na Rosa, huwag mo akong gigilin. Ikaw Rosa, matuto kang makinig sa amin ha. Matuto kang makinig sa tita mo, alam namin kung anong tama sa'yo. Tsaka huwag kang pasama-sama dun sa babaeng yun. Isa yung kalapating mababa ang lipat, mababang uli. Tsaka pwede ba la? Huwag kayong nagmamata ng tao, huwag kayong judgmental. Mabait si ate. Parang linis ng buhay nyo, napakagalante nyo, napakayaman nyo kung mamata kayo ng tao. Ang hirap sa atin kung sino pa yung mga mahihirap, kung sino pa yung mga walang narating, sila pa yung mga nangmamata ng kanilang kapwa. Huwag kayong ganyan lang, masama yan. Basta, kahit ano pang sabihin mo, wala akong pakialam, makinig ka sa amin. Hanggat nandito ka sa poder namin, matuto ka sa amin makinig ng tita mo.
Pakita pa namin pasama-sama ka dun sa babaeng yun, ha? Sabi ko sa'yo, masama ang mga mata ng kapwa. Bubanting ang tindahan, kakain na kami ng dinner ng tita mo. Ayoko maging bastos na pero ever. Hello, Rosa. Natanggap mo na ba yung load na pinadala ko sa'yo? Okay, salamat dito sa load na pinigay mo sa akin. O, sige. Buti naman, hati tayo, bigay sa akin ng foreigner na customer ko yan. Yatian ka ng load. 500 yan. Teperin mo. Basta mag-PM ka lang sa akin, ha? Talaga, 500 to. Ang taray mo, dami mong customer, ha? Isasama ka sa club ko. Maganda. Oo. Ang dami kong customer kagabi. Sige, bye-bye. Wow, sosyal. Ay, salamat, may pantawag na ako kay mama. Salamat, eh. O, Rosa, sino naman nagbigay ng load sa'yo at sino yung kausap mo? Ha? Bigay sa akin ni ano, yung sasabi niyong kalapating mababa ang lipad, kapag nagbigay sa akin ng load 500. Di ba sinabihan kita, Rosa, na iwasan mo yung babaeng yun, yung babaeng mababa ang lipad? Ay naku, tita, wala ka na magagawa, kaibigan ko yun si ate. Tsaka pwede mo ka nakikilam sa akin, te. Tita pala. Kusay bata ka talaga. Buti pa nga si ate, bibigyan ako ng load. Kayo, nabibigyan niyo ba ako rito? Kung di ko pa malalaman na walang sakit si Lola, papanggap lang kayong dalawa, edi hanggang ngayon alipin niyo akong dalawa. Matawagin nga si mama. Oh, ba't mo tatawagan si mama mo? Siyempre, sasabihin ko yung mga pinagagawa niyo sa akin. Napapahamak ko pa kami. Huwag mo tawagan si mama mo. Baka ano pa isumbong mo doon. O sige, tita. Hindi ko tatawagan si mama, pero sa isang kondisyon. Nagbigay pa ng kondisyon. Anong kondisyon yon? Oo nga, tama si tita mo. Ano naman yung kondisyon na gusto mong hilingin para hindi kami siguro dito ng nanay mo. Ahayaan nyo akong sumama doon kay ate. Tapos ikaw, tita, lalabahan mo yung mga damit ko. At ikaw naman, Lola, ikaw yung magbabanti ng tindahan. O sige, ako maglalaba. Mamayang gabi lalabas kami ni ate, sasama niya ako sa trabaho niya. Mag-iingat ka kung sasama ka man doon sa babaeng yun. Baka mapahama kami, sugurin kami ng tanay mo rito. Tama si mama, ingatan mo sarili mo, para hindi ka mapahamak. Concern lang din kami sa dahil ka mag-anak mo kami. Huwag kang mag-alala, Lola, ingatan ko sarili ko. Siyempre gusto ko rin magkapera eh. Mukha namang di nyo ko papa-enroll sa FEU Alabang. Kaya ako lang gagawa ng paraan. Sige, mag-iingat ka sa labas. Labas muna ako dun ha. Papahang. Buwisit na bata yun. Francia. Mukhang tayo pa yung pinapaikot niya ngayon. Tayo pa yung nagsusunod-sunuran sa kanya. Siya pa yung amo. Kaya nga may. Baka tayo pa yung paiikutin ng batang yan. Ang gigigil ako man, gusto kong manakay. Hinakapan ako sa batang yan. Papahamak pa tayo. Mamaya kung sandalahin niya ni babaeng mababa ang lipad. Bahala siya, buhay niya yun. Basta tayo. Para sa babae niya, lakas naman loob ng bata niya. Sila mag-usap ng nanay niya. Tama ka, ma. Siya naman mag-usap ng nanay niya. Basta tayo. Nandito lang tayo. Alipin pa tayo ng bata niya. Paikot tayo, oh. Francia. Nakala mo na, ma. Labahan ko lang yung damit ng babae. Baka awayin pa ako at magsumbutan ka sa nanay niya. Kailangan may bisita ako la. O Rosa, sino bisita mo? Pasok ka, te. Upo ka rito. Magandang araw po. O, kala ko mo sino bisita. Bisita pala. Upo ka. O nga pala, tinang gusto mong merienda. Ano ka ba, Rosa? Kahit anong merienda? Wala naman, hindi mo ako maarte. Go lang. Ano ba yun, Rosa? Di ba sabi sa'yo, huwag kang pasama-sama sa babae niyan? O, Rosa? May sasabi sa akin, lola mo. Ano ba yan, la?
Huwag naman po tayo magbastusan la. Di ba, isa sa mga condition ko, ako pipili na maging kaibigan ko. Pwede ba naman, pakiusap, mag-rest muna kayo dun sa labas. Walisan niyo yung mga kalat doon. Kahit matanda na po kayo, dapat matuto po kayo maglinis ng paligid. Exercise niyo po yun. Sige na la. Oo nga la, tama si Rosa. Kahit matanda na kayo, dapat nagkikris-kris din para exercise. Tumahimik ka, babae ka. Hindi ka akong kausap ko, kasabat ng sabat. Masungit agad ang lola. Sige na, mag-walis na ako dun sa labas. Tita, ano ba yon? Ihanda mo nga kami ng merienda, kuha mo kami soft drink sa rep. Naglalaba ko ng damit mo eh. Mamaya na yung damit ko, saka mo nang labahan yan. Unahin mo muna kami rito, may merienda nga kami, di ba? O sige na, teka lang. Yung babaeng to, kala mo senyorita. Naku, tama, gutom na rin ako, kaya pa ako lakad ng lakad doon. May pinuntahan kasi ako. Naku, excited ako sa merienda mo, Rosa. Alam mo, excited na ako makapunta dun sa club ninyo. Parang feeling ko mag-enjoy ako dun kasi may ako sa mga party-party. May ako sa mga ano. Basta sama mo ako dun ha. Ay nako, nakaka-excite talaga. Tsaka mag-enjoy ka dun. Marami akong kaibigang foreigner. Alam mo ba, karamihan sa mga foreigner gusto yung ganyang kulay. Ano itong kulay? Mga more. Sasama kita dun talaga. Pakikilala sa mga kaibigan ko para meron kanta po. Oh, Rosa, ito yung merienda nyo. Salamat tita sa merienda. Pakilagyan na lang dyan. Salamat. Laba mo lang yung mga damit ko dun, tita. Laba pa ako. Ang lakas naman ng loob mo. Utusan lang yung tita mo, pati lola mo. Paano mo siya napapasunod? Ang galing mo. Ang galing mo magpasunod. Ay dapat nang silang sumunod sa akin, no? Dahil lahat ng pang-aapin nila, ginawa nila sa akin. Dahil kapag inapi pa ulit nila ako, malalaman ni mama yung pinag-aagawa nila sa akin. Ayan, mga nasunod sila. Dintik lang ang walang ganti. Tama, dintik lang ang walang ganti. Ikaw talagang bata ka. Sige tiha, kain mo yung merienda mo. Oo, sige na, kain ko itong merienda ko. Naku, favorite ko itong meriendang ko. Nabubwisit na ako dun sa uga na apo ko. Nakakabwisit. Saan ba ako magwalis?